Solve na ang problema ng Lakers at Christian Wood tuluyan na nga nagpaalam sa roster ng LA. Pero bago yan, kahapon nga ay tuluyan na nga nangyari ang pinakaabangan ng mga NBA fans. Ito nga ay ang debut game ni Luka Doncic at kasabay pa ang muling pagbabalik sa lineup nitong si LBJ. Marami nga nakahalata na medyo nangangapa pa nga itong si Luka sa laro niya dito sa LA. Pero sinabi nga mismo ni LeBron James kay Luka na don't try to fit in and be yourself nga daw. Sinabi din naman ni Luka na totoo naman na kinakabahan nga siya nung una. Lalo na nga daw nang alam niya makakasama niya itong si LBJ sa loob ng court. Pero dahil nga sa sinabi na yan ni LeBron ay muli nga bumalik ang kanyang kumpiyansa. Limited pa nga sa ngayon ang minuto na nilalaro nitong si Luka. Ayaw kasi ni JJ Redick na magaya siya kay Anthony Davis na sinagad agad ang laro kaya bumalik agad ang injury. Samantala, tuluyan na nga nagpaalam sa roster ng Lakers itong si Christian Wood matapos nga siyang i-wave ng Lakers. Ito ay upang magkaroon sila ng isang slot sa kanilang roster para sa pagpasok nitong kanilang bagong sentro. Si Christian Wood ay huling nakapaglaro sa Lakers noong February 14, 2024 bago siya tuluyang ma-injury at hindi na muling nakabalik hanggang ngayon. Pinalitan na nga siya nitong magiging bagong sentro ng Lakers na si Alex Len na dapat nga ay pipirma na sana sa Pacers. Ngunit nang malaman niya na plano siyang kuhanin nitong Lakers ay hindi na siya nagdalawang isip at tinurn down niya ang offer nitong Pacers at kanina nga ay tuluyan ng pumirma dito sa Lakers. Si Len na nga raw ang kukumpleto sa lineup ngayon ng Lakers. Magandang balita pa ito para sa mga fans dahil hindi na nga kinailangan pang bitawan pa itong sila Cam Reddish at itong si Dalton Kine. Alex Len ay isang 7-footer at 250 pounds Ukrainian at 11 years na rin ito sa liga. Hindi man nga naging disente ang mga numero niya nitong mga nakaraan dahil sa limitadong minuto niya ay sigurado naman na pwede siyang maasahan ng Lakers pagdating sa depensa lalo na against sa mga superstar center ng liga. Samantala, mayroong lumalabas na balita na bago pa daw i-trade sa Lakers itong si Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis ay sinubukan na din palang i-trade ng GM ng Dallas itong si Doncic papuntang Milwaukee Bucks para kay Giannis Antetokounmpo at sa Timberwolves din para naman kay Anthony Edwards. Sa madaling salita ay hindi naman pala talaga Lakers ang una nilang inalok ng trade dahil mas naging priority nila itong sila Giannis at si Edwards. Pero parehas kang tumanggi itong mga team na ito kaya naman napunta sila dito sa Lakers. Ito nga ang balitang ito ay mas lalo nagpalala sa sitwasyon sa Dallas dahil tila ramdam na ngayon ng Dallas management ang galit ng mga fans. Kabilaan kasi ang mga protesta ng mga fans dito sa Dallas pati itong mga owner ng Mavs ay kanila nang inaaway. Sumabay pa nga sa problema itong pagkawala ng kanilang 3 big men na sila Derek Lively na injury na talaga at medyo matagal-tagal na din hindi nakakapaglaro at itong si Anthony Davis na tila nabigla ang kanyang naaraang injury dahil na rin siguro sa kagustuhan niya makatulong dito sa Mavs at itong huli nga lang ay nagtamo din ng injury itong si Daniel Gafford. Karma nga daw ito sa franchise ng Dallas ayon sa mga fans dahil nga daw ito sa pag-trade door nila kay Luka Doncic. Anong masasabi niyo tungkol dito? Maaari kayo magkomento sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na din para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.